buo ng kanyang mga lingkod. Na mayroong mga Kristo sa puso na hindi pwedeng pigilan, bawalan ng kahit na sino upang ipahayag ng ating Panginoong Kristo. At yan po ang siyang nagagalak o nangyayari dito po sa ating tatlong silent run. Sila po ay hindi lamang blessing po sa kanilang mga churches, kundi sa iba pang mga lugar na kung saan sila din ay nag-minister. Meron pa nga yung isa na nag-celebrate na ng kanyang kaarawan, nandun sila sa department store. Hallelujah! Kaya sabi ko nga po sa aking anak, nung siya po ay naordinahan as a pastor, sabi ko, anak, hindi necessary na ikaw ay nasa loob ng church. Dahil gagamitin ka ng Panginoon in a corporate world. Hindi naman po sa pagmamalaki ulit. Siya po ay nakulong as a manager ng kanila pong company. Isa pong tech company ito. At sa kanyang posisyon, he can minister na doon sa kanyang mga kalibin. At yun ang plano ng Diyos. Kaya sabi ko, anak, hindi kailangan dito ka sa loob ng church. Go, give, and preach the gospel. Doon sa inyong mga level. Kasi hindi naman lahat po tayo, aminin na po natin, hindi naman po lahat tayo pwedeng dumirekta doon sa mga mataasang level po sa atin sa pananaw ng mundo. Diba? So, meron at meron mga gagamitin. Ito po yung ginagawa ng Panginoon to those who responded to His call. Merong mga nag-minister dyan sa mga pulis. Na hindi tayo lahat pwede humarap sa pulis. Pero meron ginagamit ang ating Panginoon. Meron mga nag-minister sa mayor. Sa local government. Lahat pa tayo kung makakaharap sa gano'n? No. Meron mga pinipili ang Diyos to those who respond to the plan of God. That you may have this life into the full. Yan po ang nais ng Panginoon na plano po sa atin. May kanya-kanyang assignment po tayo sa Diyos. At meron tayong hinaharap pa ng mga assignment na pag ito pong foundation na ito ay nag-full blast, may kanya-kanya po tayong assignment na gagawin sa Panginoon. Kaya di ba, lagi natin dinidevelop sa ating grupo na walang sulusan, walang tiginan ng mga posisyon, kung ano yung na-assign sa'yo, praise the Lord, pasalamatan mo ang Panginoon. Listen, ang ginagawa sa atin ng Panginoon, nung wala pa tayo dito sa foundation, nung tayo ay nasa kanya-kanya pa natin mga churches, merong mga nagtatry ng mga lingkod ng Diyos na i-photocopy. No? Yung mga ginagawa ng iba, hindi yun ang plano ng Diyos eh. Merong kanya-kanya tayong assignment. Ganun din sa ginagawa ng Panginoon dito sa ating grupo, dito sa ating foundation. Kaya may president, may vice president, and so on. Dahil yun ang nakita ng Panginoon na karapat-dapat na magiging assignment. Amen? Kaya ako ay nagpapasalamat dahil yung ating presidente, kahit mas bata sa amin ni Bishop Park, kami ay susunod. Dahil siya ang nilagay ng Panginoon na leader natin. And I cannot question his leadership. Okay? Dahil ang Panginoon ang nagtakda sa kanya, ginamit ang ating chairman. Amen? Kaya mapahalag tayo kung ano yung posisyon na pinaglagyan sa atin na nakita ng Diyos na ikaw ay karapat-dapat to that position. At pasalamatan mo ang Diyos. Dahil magagawa mo yung dapat mong gawin na nai-assign sa inyo. Sabi ko nga nung prayer meeting, your performance will speak for yourself. The same with God, sa atin sa Diyos. I mean, na yung performance natin sa pinagagawa ng Diyos, it speaks for itself. Amen? Hindi tayo titingin sa kabilang iglesia, ay dami nila doon. At saka sila, grabe mag-worship. O, ayun eh. Sige, kailangan makapagdala kayo naman. Hindi ganon. Let the Lord move kung sa anong gawain ang pinagagawa po sa atin. Pasalamatan natin at encourage pa natin yung mga kasama natin na nag-excel. No?
na gumaganda yung mga gawain na na-assign sa kanila. Hindi yung i-criticize mo ba? Eh kasi naman, nagbibigay naman dyan.